Balitang-balita mga kababayan, nako po, BBM, meron ng sagot sa mga patotsada ni Manang Aimee na pulburon issue. Manang Aimee, sumagot na. Nako po mga kababayan, matindi ito. Ito po yung mga balita ngayon na sinabi ni BBM, hindi ko yan kapatid. Hindi ko na yan kilala. Wala akong kapatid na Aimee Marcos. Parang ganun mga kababayan yung gusto niyang palabasin na wala na siyang kilalang kapatid na Aimee Marcos dahil nga po sa mga revelation ni Manang Aimee na adik sa pulburon. So eto na po mga kababayan, pakinggan po natin ang pasabog ni Manang Aimee. Sumagot na daw di umano. Hindi ko pa kasi napapanood mga kababayan pero yung mga comment na sa nakikita ko sa komento, Manang Aimee sumagot agad. Panoorin natin kung totoo ito at ano ang mga revelation ni BBM dito. Bakit nasabi na hindi ko yan kilala? Wala akong kapatid na Aimee Marcos. Nako po mga kababayan, matindi ito. Itinakwil agad. Itinakwil agad si Aimee Marcos. Nako po, pakinggan po natin. Pangulong Bongbong Marcos sa pahayag ni Senadora Aimee Marcos na umano'y illegal drug user ang Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi niya kapatid ang nagsabi nito. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie. Pops J, binasag na ni Pangulong Bongbong Marcos ang katahimikan kasunod ng aligasyon sa kanya ni Presidential Sister Senator Aimee Marcos na gumagamit siya ng droga maging ang first family. Sa pagharap sa media ngayong hapon, umamin ang Pangulo na hindi na niya nakikilala ang kapatid. Yung nakikita raw na nagsasalita sa TV ay hindi na ang kapatid niya. Sabi pa ni PBBM, matagal na silang nag-aalala sa senadora at umaasa silang magiging mabuti ang kalagayan nito. Hindi na rin daw sila nag-uusap. Sabi nito, we no longer travel in the same circles, politically or otherwise. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. For a while now, we've been very worried about my sister. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. And hindi siya yan. I hope she feels better soon. Expertly flavored longganisa na noon. Ayan po yung pasabog ni BBM. Yung nakita nyo sa TV, hindi yan ang kapatid ko. Nako po, matinding mga banat ni BBM. So, ibig sabihin, si Manang Aimee pa ang hindi maayos ang katayuan. Nako po, ano kaya ang totoo dito mga kababayan? Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Nako po, matinding mga banat ni BBM. So, ang lumalabas ngayon, si Manang Aimee ang hindi healthy. Naku po, mga kababayan. Matindi ito. Talagang matapang na sinagot na ni BBM ang mga paratang. Kasi si Manang Aimee, mula daw noong kabataan ni BBM, nakikita na gumagamit ng pulburon na pinong-pino. Naku po, mga kababayan. Panoorin pa natin ang pasabog na ito. Nagsalita na rin ang Pangulo sa naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pinagbitiw siya sa pwesto. Sabi ni PBBM, nagkausap na sila ni Bersamin at walang bad blood sa pagitan nila. Dahil naman direktang nakaladkad ang pangalan ni DBM Secretary Amin na Pangandaman sa anomalya, siniguro raw nila na hindi siya mapaghihinala ang inayos yung kaso o naimpluwensyahan ng investigasyon. Kung wala na raw siya sa gobyerno, hindi na masasabing inayos ang kaso. Sa gitna naman ng panibagong video at mga pahayag ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, hinamon siya ng Pangulo na umuwi sa Pilipinas. Mahaba na raw ang usapan sa fake news at kahit sino pwedeng maglabas ng kung ano-ano. Para magkaroon daw ng bigat yung mga pahayag ni Ko, may hamon sa kanya ang Pangulo. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh.
Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Pops J, sinabi ito lahat ni PBBM kasunod ng paglulunsad ng DPWH Transparency Portal kaugnay pa rin ng anomalya sa flood control. Pops J. Julie, nandun ka mismo nung sagutin ni PBBM ang akusasyon ni Senadora Amy. Kamusta ba ang atmosphere nung nagsalita ang Pangulo? Actually, yung start kasi ng press conference ng Pangulo, iniulat niya yung paglulunsad nga nitong DPWH Transparency Portal. And then right after that, nagbukas ng floor for a few questions. Yung unang mga tanong tungkol doon sa portal, and then nung nagsimula na yung pagtatanong ng mga other issues gaya ng kay Bersamin, nasundan nitong kay Senadora Amy Marcos. Ang initial na reaction ng Pangulo, actually bago niya sagutin yung question, bumuntong hininga muna si PBBM, at nakita rin na habang pinapakinggan yung question, medyo pailing-iling siya, Pops J. Yung ilan nga observation ng ilan sa atin na very visible din naman na parang emotional ang Pangulo at malungkot kumbaga yung kanyang naging reaksyon. Una nga niyang binanggit, ayaw daw sana niyang kalad ka rin pa sa publiko, yung kumbaga family matter, personal na usapin nila, pero nagsalita pa rin naman siya at nagbigay ng kanyang tugon. Julie, hindi niya na ba ipiniliwanag kung bakit niya nasabing hindi niya ate yung nagsalita sa INC rally? Pops, hindi na pinalawig pa ng Pangulo yung naging pahayag. Nung tinanong naman siya kung napag-usapan pa ba ito, ang sabi nga niya, hindi na raw sila nag-uusap ni Senator Amy, at magkaiba na nga kumbaga yung landas na tinatahak nila, politically man or iba pang aspeto ng buhay. Oh, wait lang mga kababayan, magbasa tayo ng mga reaction ng mga netizen. Ang sabi dito, unang-una, Darmark, Karnalan, BBM kami, loyalista kami. Ala ka, loyalista pa din. Dami pa rin loyalista. Salamat mahal na Pangulo at nagsasalita ka na, kailangan mo yan. Loyal na yun. Loyal na loyal kami sa'yo. Hala ka, daming loyal. Oo, hindi nila nakuha ang ibig sabihin niya. Common sense po. Naku po. God bless BBM. Loyal na loyal kami sa'yo. Hala ka. Kaya ayaw na ng INC si PBBM hanggang mas madaming bilang ng Katoliko ay suportado pa rin ang Pangulo. Tuloy lang BBM habang mababang bilang ang Team Itim, kahit 1 month mag-rally si Team Manalo, wala yan. Kaming mga ordinaryong tao lalabas para sa'yo. Ala ka. Daming loyal daw. Totoo yan? O mga troll lang kayo? Dun lang kayo sa komento madami, pero sa totoo wala namang nagrarally mga supporter ni BBM. Yan ang sabi ni Mang Tomas. Matamis-tamis pa na lechon. Aba, lupit naman. The best ka, BBM. Ala ka. The best pa rin si BBM. Ang galing. Sibling rivalry match. Ala ka. Mag-focus po sana muna sila dyan sa mga magnanakaw na iimbestigahan nila. Ngayon, para mabawi po nila ang lahat ng mga ninakaw nila. Habang nandyan pa ang mga pera, properties na pwede nilang mabawi. Kaysa mag-focus si Amy. Pangulo lang po yan sa investigation para matagalan ang paghuhuli sa kanila at maabutan ng next election. Nako po mga kababayan, matindi. Baka naman hindi yan talaga anak ni Marcos. Team Itim Aba, Team Itim daming loyalista nga. Sabi ni Tinton ng Nueva Vizcaya, Ilocano ako pero ayaw ko kay BBM. Hala ka. May mga komento din May sapi na si Amy. Hala ka, may sapi daw si Amy. BBM kami. Aba, puro BBM yung mga komento dito Hindi po ba siya ang kapatid nyo? Sang planet po ba kayo ngayon, sir? Yari. Amy is being held hostage. Hala ka. Kapal naman talaga ng mukha nito. Marami pa rin nabubudol. Natulong sa inyo niyan? Or magkano ba bayad sa inyo? Hala ka. May mga pumapanig kay BBM, may mga pumapanig kay Madam Amy. Matindi ito mga kababayan.
So tuloy-tuloy po tayo. Ano bang sinasabi ng balitang ito? Dami pa ring loyal. Pero pagdating sa aktual, wala namang katao-tao. 'Di ba? Sabi nila, marami kaming loyalista. Pag inopen mo yung mga account, puro walang picture. Ang dami naming loyal. Pero pagdating sa actual na rally, wala namang kahit isa. Mga kababayan, tuloy-tuloy tayo. Julie, may reaksyon na ba si Senator Amy Marcos sa naging pahayag na ito ni Pangulong Marcos? Papsi, ang post ngayon ni Senator Amy Marcos, babasahin ko na directly, bongbong ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, ading. Patunayan mong mali ako, gusto kong mali ako. Yan lang yung simpleng post ni Senadora Amy Marcos sa kanyang Facebook ngayong hapon. Wala pang ibang ibinibigay na pahayag ang Senadora tungkol dyan. Ayan mga kababayan, ang sinasabi ni Manang Amy dito ay yung hair follicle test in public para matapos na yung sinasabing agam-agam, yung respeto ng tao kung ang Pangulo ay walang problema tungkol dito sa pulburon issue na ito. So ngayon mga kababayan, i-check po natin itong si Manang Amy. Meron kasing post si Manang Amy dito yung Amy Marcos. Ito po mga kababayan, may post ito Ito mga kababayan, 1 hour ago ni Manang Amy po. Ito po, check po natin si Manang Amy. Meron siyang banat dito. Amy Marcos FB. Ayan. I-check po natin mga kababayan na bumanat agad si Manang Amy. Patunayan mo, ading ko na mali ako. Mag-hair follicle test ka na agad-agad in public. Kung hindi totoo na nagpupulburong ka, magpa-hair follicle test ka na. Yan. Pero ang sagot ng Malacanang, sino kayo? Para utusan ng Pangulo, ayan hindi naman ako ininbita. At kung sasabihin man ako, hindi rin ako pupunta sa Christmas tree lighting. Hindi ko gusto ang mga pasinding nagaganap dyan sa palasyo. Nako po, ayan hindi ko gusto ang mga pasinding nagaganap dyan sa palasyo. Parang may ibig sabihin pasindi. Ibig sabihin may pasindi-sindi ng pulburon. Nako. Matindi mga pasabog ni Manang Amy, ang tapang. So may sabi pa dito ayan sa kabila ng $300 million na pautang, hindi pa rin handa ang pamahalaan sa Big One ayon sa World Bank. Nako po mga kababayan, kapalpakan ng admin sa paghahanda sa Big One, pinuna ng World Bank. Nako po mga kababayan ko. Ito po yung mga comment po. Bongbong ako. Bongbong ako to. Kung ano-ano na nakikita mo ading. Patunayan mong mali ako, gusto kong mali ako. Nako, sabi kay BBM, ading, anong nakikita mo? Mga espiritu na ba? Ayun bongbong ako to, kung ano-ano na nakikita mo ading, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Ayan, parang gustong palabasin ni Manang Amy. Hair follicle test, agad-agad. Yung buhok po ang i-test natin. Ayun bongbong ako to. Kung ano-ano na nakikita mo Grabe naman si Manang Amy. Kung ano-ano na nakikita mo ading. Ako to. Ako si Manang Amy. Totoo ito. Kung ano-ano ng espiritu ang nakikita mo. Patunayan mong mali ako. Grabe naman si Manang Amy. Ang lupit. So yan yung mga post si Manang Amy, binabanatan talaga si Bongbong Marcos dito. Ano pa? Season 3 na tayo, yung creative challenge. Ako po mga kababayan, ang lupit mga kababayan ko, nako, lupit ni Manang Amy. Talagang pinapatunayan at pinaninindigan ang pulburon issue ni Senator Amy, legit na account ito.
nag-post agad. Ura-urada po ito mga kababayan nung after na magsalita ni Bongbong Marcos na tinanong ang pulburon issue ng isang reporter na nasaktan ba kayo sa sinabi ng inyong kapatid? Sabi naman ni Bongbong Marcos, yung babae na nakikita nyo na nagsalita sa TV, hindi ko yan kilala. Naku po, itinanggi na kilala na. Hindi yan ang kapatid ko. Hindi totoong tao yan. Sabi ni BBM, sabi ni Manang Aimee, ading ko, ako ito. Kung ano-ano na ang nakikita mo, ading. Kung ano-anong mga engkanto. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako, ading. Hair follicle test ka na, ading. Ngayon na. Sabi naman ni Manang Aimee, sino ka para utusan mo ang Pangulo? Di ba mga kababayan, sino kayo? Wala kayong karapatan na utusan ng Pangulo. Bakit kasi ayaw, Auntie Claire? Para matapos na yung issue, hair follicle test agad. Para matapos na. Okay po mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi. Isang like po, isang share, at isang pasabog na subscribe. For transparency, for a better democracy, hair follicle test. Yan ang sabi ni Senator Aimee Marcos. Sinagot ang mga pasabog ni BBM sa kanyang press con. Ading ako to. Kung ano-ano nang engkanto ang nakikita mo, ako to. Patunayan mo na mali ako. Hair follicle test na. Okay po? Yan lamang. Salamat po ng marami sa inyong suporta. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.